May mga sugat na hindi kayang hilumin ng panahon. May mga pagtataksil na mas malalim pa sa libingan. At mayroong pagmamahal ng isang ina na kayang suungin kahit ang pinakamatinding kadiliman. Samahan niyo po ako sa isang kwentong yayanig sa inyong mga puso at susubok sa inyong pananaw sa katarungan. Paano kung ang tahanang iyong pinagsikapang buuin at inalayan ng buhay ay siya palang magiging bilangguan ng iyong pinakamamahal na anak? At ang lalaking pinangakuan mo ng habambuhay ay siya palang magiging berdugo niya? 5 mahahabang taon. 5 taon ng pangungulila, ng pagtitiis, ng pag-asang muling masisilayan ang 2 pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Para kay Major Alonsina Reyes, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng sinasakyan niyang taxi ay tila isang butil ng oras na nagmamadaling matapos. Ang madilim na kalye ng probinsya ng Amihanan ay pamilyar pa rin, ngunit ang pintig ng kanyang puso ay bago. Isang sabik na kaba para sa pag-uwi. Sa wakas, huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay na pinangarap at itinayo nilang mag-asawa. Ang bahay kung saan niya huling niyakap ang kanyang asawang si Dante at hinalikan sa noo ang kanyang 3 taong gulang na anak na si Sinag. Ngayon, 8 taong gulang na ito. Siguradong malaki na ang kanyang Sinag. Bumaba siya ng taxi, bitbit ang isang lumang military backpack. Hindi na niya inintindi ang malakas na buhos ng ulan na agad bumasa sa kanyang damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang mainit na yakap na sasalubong sa kanya sa pagbukas ng pinto. Ngunit nang ipasok niya ang susi sa seradura, hindi ito umikot. Kumunot ang kanyang noo. Sinubukan niya ulit. Ayaw. Pinalitan ba ni Dante ang lock? Bakit? Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Lumayo siya ng kaunti at pinagmasdan ang kabuuan ng bahay. Madilim ang sala. Tanging isang maliit na ilaw mula sa kusina ang nagbibigay liwanag. Naglakad siya palibot patungo sa bintanang nakaharap sa kusina at dahan-dahang sumilip. At doon, tumigil ang kanyang mundo. Sa isang sulok ng kusina, sa tabi ng pinto palabas, may isang maliit na isang bata, payat na payat. Nakaupo sa sahig, yakap ang sariling mga tuhod, at mula sa bukong-bukong nito, kumislap ang bakal sa liwanag ng ilaw, isang kadena na nakakakabit sa isang makapal na tubo ng tubig. Sa tabi ng bata ay isang lalagyan ng pagkain ng aso. Parang sinaksak ng libo-libong karayom ang puso ni Alonsina. Hindi siya maaring magkamali. Kahit sa anino, kahit sa manipis na katawan, kilala niya ang bawat hibla ng buhok ng kanyang anak. Si Sinag, ang kanyang Sinag. Nanginginig ang kanyang mga labi. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang wasakin ang bintana. Ngunit ang kanyang pagsasanay bilang isang sundalo ang pumigil sa kanya. Manatiling kalmado. Mag-obserba. Huwag gumawa ng ingay. Ngunit paano siya kakalma kung ang sarili niyang anak ay tinatratong parang hayop sa sarili nilang pamamahay? Napatingin siya sa itaas, sa bintana ng kanilang master's bedroom. May liwanag doon at may anino ng 2 tao. Isang malutong na halakhak ng babae ang narinig niya, sinundan ng malalim na tawa ng isang lalaki. Kilala niya ang tawang iyon. Ang tawa ni Dante. Nanginig sa galit si Alonsina. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, umakyat siya sa gilid ng pader, kumapit sa mga baging hanggang sa maabot niya ang sapat na taas para masilip ang loob ng kanilang silid. Ang tanawing tumambad sa kanya ay mas masakit pa sa anumang bala na tumama sa kanyang katawan sa loob ng 5 taon. Doon, sa kanilang kama, sa ilalim ng kumot na minsan ay nagbigay sa kanya ng init, ay ang kanyang asawa. At sa ibabaw nito, isang babaeng hindi niya kilala. Maganda, nakangiti. Naghahalikan sila, nagtatawanan, na para bang wala silang anumang inaalala sa mundo, na para bang ilang metro lang mula sa kanila ay walang batang nakakadena at nagugutom.
Bumitaw si Alonsina sa pagkakahawak at dahan-dahang bumaba. Sumandal siya sa pader, hinahayaan ng malakas na ulan na hugasan ang mga luhang hindi niya namalayang dumadaloy na pala sa kanyang pisngi. Ang sakit ay hindi mailarawan. Hindi ito pisikal. Ito ay isang pagkadurog ng kaluluwa, isang pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan niya. Ang pag-ibig, ang pamilya, ang tahanan, lahat ay kasinungalingan. Sa gitna ng unos, sa ilalim ng madilim na langit, tumayo siyang muli. Ngunit iba na ang babaeng nakatayo ngayon. Ang mga luha sa kanyang mata ay natuyo at ang sakit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakakapasong galit. Ikinuyom niya ang kanyang kamao, napakalakas, hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad at naramdaman niya ang kirot. Hindi na siya ang asawang umuwi para sa isang yakap. Hindi na siya ang inang uuwi para sa matamis na ngiti. Isa na siyang anino. Isang anino na bumalik mula sa digmaan para dalhin ang digmaan sa sarili niyang tahanan. Dahan-dahan niyang hinugot mula sa kanyang backpack ang isang maliit at lumang satellite phone, isang kagamitang para lamang sa pinakamatitinding emergency. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang iisang numero na kabisado niya. Pagkatapos ng ilang saglit, isang boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isinandal ni Alonsina ang noo sa malamig at basang pader. Pumikit siya ng mariin at sa isang tinig na halos pabulong, ngunit puno ng bakal na determinasyon, sinabi niya, "Koronel, si Alonsina ito. Kailangan ko ng tulong." Ang safe house na tinawag nilang kanlungan ay kabaligtaran ng pangalan nito. Walang init, walang ginhawa. Ang mga pader ay kulay abo, ang mga kasangkapan ay bakal, at ang tanging amoy sa hangin ay ang amoy ng nilinis na sahig at matapang na kape. Ito ay isang lugar para sa mga sundalo, hindi para sa isang pamilya. At sa sandaling iyon, mas naramdaman ni Alonsina na isa siyang sundalo kaysa isang ina. Nakatayo sa kanyang harapan si Koronel Makisig Bantugan. Ang kanyang uniforme ay plansado, ang kanyang tindig ay tuwid, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maikakaila ang pag-aalala para sa babaeng kaharap niya, ang kanyang dating kaklase, ang kanyang kaibigan. "Sina?" Basag niya sa katahimikan. Inilapag ang isang makapal na folder sa bakal na mesa sa pagitan nila. "Umupo ka muna." Hindi kumilos si Alonsina. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa folder na yon na para bang iyon ang sagot sa lahat ng kanyang tanong. At kasabay nito, ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Dahan-dahang binuksan ni Bantugan ang folder. 5 taon kang nasa ilalim ng blackout protocol. Walang komunikasyon. Ang alam ng lahat, kasama na ang pamilya mo, ay nasa isang long-term assignment ka sa Mindanao. Pero 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang umalis ka. Huminto siya at huminga ng malalim. Nag-file si Dante ng ulat. Isang ulat na nagsasabing nag-awol ka, na isa kang deserter. Hindi kumurap si Alonsina. Ang bawat salita ni Bantugan ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Ginamit niya ang impluwensya ng kanyang pamilya para pabilisin ang proseso. Pagpapatuloy ng koronel, itinuturo ang mga dokumento. Pagkatapos ng 6 na buwan, idineklara kang presumed dead in the line of duty. Dahil doon, nakuha niya ang lahat. Ang iyong death benefits, ang iyong back pay, ang iyong buong pension. Lahat. Isang ugat ang pumitik sa leeg ni Alonsina. Presumed dead. Patay. Iyon ang tingin sa kanya ng batas, ng bansang pinaglingkuran niya. Salamat sa lalaking minsan niyang pinangako ang mamahalin habang buhay. Nasaan si Sinag sa lahat ng ito? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nang makuha niya ang pera, unti-unti niyang itinago si Sinag sa mata ng publiko.
Pinalabas niyang ipinadala niya ang bata sa isang espesyal na boarding school sa malayo para makapag-move on daw. Kasinungalingan lahat. Ang tanging taong nakakaalam ng katotohanan ay ang yaya niyang si Ginhawa na tinanggal din niya sa trabaho 6 na buwan na ang nakalipas. Sa wakas ay gumalaw si Alonsina. Lumapit siya sa mesa at tiningnan ang mga litrato sa folder. Mga larawan ni Dante kasama ang babaeng si Marikit Luna. Nakasakay sa isang yate. Umiinom ng champagne sa isang mamahaling restaurant. Nagsusuot ng mga alahas na katumbas ng ilang taon niyang sahod. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng kayabangan. Sino siya? Tanong ni Alonsina. Itinuro ang mukha ni Marikit. Marikit Luna, isang socialite na bigla na lang sumulpot. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya, pero malinaw na nilulustay nila ang perang para dapat sa'yo at sa anak mo. Isang technician ang lumapit sa kanila. Ma'am sir, live na po ang feeds. Iginya ni Bantugan si Alonsina patungo sa isang malaking monitor sa dingding. At doon, nakita niyang muli ang kanyang tahanan. Ngunit ngayon, malinaw ang lahat. Ang sala nila, na dati puno ng mga laruan ni Sinag, ay napalitan ng mga mamahaling palamuti. Ang kanilang lumang sofa ay napalitan ng isang malaking leather couch. At sa couch na yon, nakaupo si Dante at Marikit. Nagtatawanan habang nanonood ng TV. Nakakainis talaga ang maintenance ng pool. Reklamo ni Marikit. Isinandal ang ulo sa balikat ni Dante. Ang mahal-mahal, ang bagal pa rin kumilos. Hayaan mo na babe, sagot ni Dante, hinahaplos ang buhok nito. May pera naman tayo. Ang pera ng magaling kong asawa na nagpakamatay para sa bayan. Humalakak siya. Kung alam lang niya, mas masarap palang maging bayani kapag patay ka na. Napatigil sa paghinga si Alonsina. Ang bawat salita ay lason na kumakalat sa kanyang sistema. Ikinuyom niya ang kanyang kamao. Biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala. Isang maaraw na hapon sa parke bago siya umalis. Pinapanood niya si Sinag na tumatakbo, hinahabol ang mga paru-paro. Ang tawa nito ay parang musika sa kanyang pandinig. Binuhat niya ito at inamoy ang buhok nito na amoy araw at pawis ng bata. Promise mo nanay, babalik ka ha? Sabi nito. Promise anak, babalik si nanay. Napapikit siya ng mariin. Pagdilat niya, ang imahe sa monitor na ang muli niyang nakita. Ang pugad ng mga ahas na minsan niyang tinawag na tahanan. Itinuon ng technician ang isang audio sensor malapit sa kusina. Walang makita, pero may maririnig. Ang mahinang kalansing ng kadena. Ang tunog na yon ay parang tinik na bumaon sa puso ni Alonsina. Alam mo, narinig niyang sabi ni Marikit sa isang boses na tila pabulong at puno ng pagkainip. Naiirita na ako sa batang yan. Palagi na lang tayong kailangang magtago. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dante. Ano namang gusto mong gawin ko? Isang sandaling katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang nagpayanig sa buong pagkatao ni Alonsina, mga salitang magiging mitya ng kanyang walang katapusang galit. Kailan mo babalak tuluyan niyang anak mo? Bulong ni Marikit, ang boses ay malamig at walang awa. Pabigat lang yan. Nakatitig si Marikit sa lalaking natutulog sa tabi niya. Si Dante. Mahimbing ang kanyang paghinga, isang mahinang hilik ang kumakawala sa kanyang mga labi. Sa paningin ng iba, isa siyang makisig na lalaki, isang mayamang biyudo. Ngunit sa mga mata ni Marikit, isa lamang siyang kasangkapan. Isang mahina, sakim, at hangal na kasangkapan. Dahan-dahan niyang inalis ang braso nitong nakaakbay sa kanya na may kasamang bahagyang pandidiri. Bumangon siya mula sa kama, sinuot ang isang sedang roba at naglakad patungo sa bintana. Mula roon, tanaw niya ang madilim na hardin na binabayo pa rin ng mahinang ambon. Ang plano ay tumatakbo ng perpekto.
Ang pera ni Alonsina ay halos naubos na sa kanilang mga luho. Ang reputasyon nito ay nadungisan na. Ang pamilyang minsan nitong ipinagmalaki ay wasak na. Ngunit hindi pa sapat. Kailangan niyang maramdaman ang pinakamatinding sakit. Ang sakit na katumbas ng sakit na idinulot nito sa kanyang pamilya. Naglakad siya palabas ng silid. Ang bawat hakbang niya ay tahimik at may kalkulasyon. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. At doon, sa sulok, nakita niya ang bata. Si Sinag. Gising ito. Nakatingin sa kawalan, ang mga mata ay walang buhay. Nang maramdaman nito ang kanyang presensya, agad itong napayukod, na para bang isang asong takot mapalo. Isang nangiting demonyo ang sumilay sa labi ni Marikit. Lumuhod siya sa haharap ng bata. Ang kanyang mamahaling roba ay halos sumayad sa maruming sahig. Hinawakan niya ang baba nito at pilit na itiningala para magkatinginan sila. "Gutom ka na ba, Sinag?" Tanong niya sa isang boses na malambing ngunit puno ng lason. "Kawawa ka naman. Siguro hinahanap mo na ang nanay mo, no?" Isang bahagyang pag-asa ang kumislap sa mga mata ng bata. Si nanay? Oo, ang nanay mo. Pagpapatuloy ni Marikit, ang kanyang nangiti ay lalong lumawak. "Alam mo ba kung nasaan siya? Iniwan ka na niya. Ayaw na niya sa'yo. Sabi niya, pabigat ka lang daw sa buhay niya. Isang masamang bata." Nakita niya ang unti-unting pagguho ng pag-asa sa mukha ni Sinag, napalitan ng pamilyar na takot at kalungkutan. Bawat salitang binitiwan niya ay isang patalim na tumatarak sa murang puso nito. Ito ang paborito niyang parte, ang pagwasak sa bata mula sa loob. "Kaya huwag ka nang umasa, ha? Ako na ang bago mong nanay." Bulong niya bago tumayo, at walang lingon-likod na iniwan ang bata sa dilim, kasama ang mga kasinungalingang itinanim niya sa isip nito. Umakyat siyang muli sa itaas. Hindi sa kanilang silid, kundi sa isang walk-in closet na puno ng mga damit at sapatos na binili gamit ang pera ng pagtataksil. Mula sa ilalim ng isang tumpok ng mga designer bags, kinuha niya ang isang burner phone. Isang numero lang ang nakasave doon. "Sir," sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig, professional, at puno ng respeto. Nagsalita na naman ang asset. Masyado siyang nadadala sa emosyon. Suwestyon niyang tuluyan na ang bata. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Huwag muna," sagot ng boses lalaki. "Ang bata ang pain. Hayaan mong isipin ng asset na siya ang may kontrol. Manatili ka sa plano, Marikit. Huwag kang gagawa ng anuman na hindi ko sinasabi." "Opo, sir. Masusunod po," sagot ni Marikit. Wala pa ring senyales mula sa target. Pero malapit na. Nararamdaman ko. Pagkatapos ng tawag, itinago niyang muli ang telepono. Ngunit hindi pa siya bumalik sa tabi ni Dante. May kinuha pa siya mula sa pinakatagong bahagi ng kanyang aparador. Isang maliit at luma ng kahon na yari sa kahoy na nara. Dinala niya ito sa banyo, nilakang pinto, at umupo sa sahig. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip. Sa loob nito ay dalawang bagay lamang. Ang una ay isang kupas na litrato. Isang masayang lalaki na may malaking ngiti. Karga-karga ang isang batang babae na nakatirintas ang buhok. Ang batang babae ay siya. Ang lalaki ay ang kanyang ama. Ang pangalawang bagay ay isang kapirasong dyaryo na ninilaw na dahil sa katagalan. Isang malaking headline ang nakasulat, "Tinaguri ang drug lord ng Hilaga na sukol ng mga awtoridad." At sa ilalim ng headline, sa mas maliit na letra, ay ang pangungusap na nagbago ng kanyang buhay magpakailanman. Ang pangungusap na nag-udyok sa kanya na maghiganti. Ang pangungusap na isinumpa niyang hinding-hindi niya malilimutan. Pinangunahan ng operasyon ng noon ay Kapitana. Ngayon ay Major Alonsina Reyes.
Hinaplos niya ang pangalan sa dyaryo. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit na matagal na niyang kinimkim. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol kay Dante. Ito ay tungkol sa paghihiganti. At sisiguraduhin niyang magbabayad si Alonsina Reyes sa lahat ng kinuha nito sa kanya. Ang babaeng humaharap ngayon sa salamin ay hindi si Major Alonsina Reyes. Ang babaeng ito ay si Lola Nena, isang matandang hardinera na may mga pekeng kunot sa pisngi na gawa sa latex. Ang kanyang buhok, na dati laging nakatali sa isang mahigpit na military bond, ay ngayon ay puno ng puting pulbos, nakatago sa ilalim ng isang lumang salakot. Ang kanyang likod ay bahagyang nakukuba at ang kanyang bawat galaw ay mabagal at pinag-isipan. Ang kanyang mga kamay, na sanay humawak ng armas, ay ngayon ay nakasuot ng makapal na gardening gloves. Ito ang kanyang uniforme ngayon. Isang perpektong pagbabalat kayo. Isang maskarang nagtatago sa nag-aalab na galit at nagdurusang puso ng isang ina. Sigurado ka ba dito, Sina? Tanong ni Coronel Bantugan. Ang pag-aalala ay bakas sa kanyang boses habang pinagmamasdan siya mula sa pintuan ng safe house. Tumango si Alonsina, hindi inaalis ang tingin sa salamin. Mas malapit, mas ligtas siya. Kailangan kong makita ng sarili kong mga mata. Kailangan kong malaman kung gaano kalala. Ang bahay sa tabi ng Villa Esmeralda ay pag-aari ng isang matandang mag-asawa na kasalukuyang nasa ibang bansa. Isang tawag lang ni Bantugan ay sapat na para payagan ang kanilang bagong hardinera na magsimulang magtrabaho at doon na nga siya. Sa ilalim ng sikat ng araw, nagkukunwaring nag-aalaga ng mga halaman, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa iisang bagay lamang, ang sulok ng kusina sa kabilang bakod. Ang lugar kung saan nakakadena ang kanyang anak. Nakita niya si Sinag, nakaupo sa parehong pwesto, nakatingin sa kawalan. Nakita niya nang lumabas si Marikit para magtapon ng basura. Dumaan ito sa harap ng bata na parang hindi ito nag-e-exist. Walang salita, walang tingin. Para lang itong isang muebles na bahagi na ng bahay. Bawat putol niya ng sanga ng halaman ay tila isang hiwa sa sarili niyang puso. Bawat bunot niya ng damo ay parang may bumubunot sa kanyang paghinga. Ang lapit-lapit niya, ngunit parang may isang pader na hindi niya kayang wasakin sa pagitan nilang dalawa. Ang bigat ng pagiging inutil ay halos magpabuwal sa kanya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang umakyat sa bakod at kalagan ang kanyang anak. Ngunit alam niyang ilalagay niya lang ito sa mas matinding panganib. Kailangan niyang maghintay. Kailangan niyang magtiis. Isang hapon, umalis si Dante at Marikit sakay ng kanilang mamahaling kotse. Ito na ang pagkakataong hinihintay niya. Walang ibang tao sa bahay maliban kay Sinag. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na bagay. Isang laruang sundalong gawa sa kahoy. Siya mismo ang nag-ukit nito para sa ika-4 na kaarawan ni Sinag, ilang buwan bago siya umalis para sa kanyang misyon. Ang kaliwang braso nito ay medyo tabingi. Isang maliit na pagkakamali sa pag-ukit na naging palatandaan nilang dalawa. Sumilip muna siya sa paligid. Nang masigurong walang nakatingin, maingat ngunit mabilis niyang inihagis ang maliit na sundalo sa damuhan malapit sa kinauupuan ni Sinag. Gumawa ito ng mahinang kaluskos. Nakita niyang nagulat ang bata. Tumingin ito sa paligid, puno ng takot. Dahan-dahan, gumapang ito papalapit sa laruan. Ang kadena ay kumakalansing sa bawat galaw. Pinigil ni Alonsina ang kanyang paghinga. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinitigan muna ni Sinag ang laruan na para bang isa itong ahas na handang tumuklaw. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ito. Ginalaw-galaw. At pagkatapos, hinaplos ng kanyang maliit na daliri ang tabinging braso ng sundalo. Biglang natigilan ng bata.
Nakita ni Alonsina ang pagbabago sa mukha ng kanyang anak. Isang kislap, isang bahid ng pagkilala sa mga matang matagal nang walang buhay. Dahan-dahang niyakap ni Sinag ang maliit na sundalong kahoy. Ipinatong niya ito sa kanyang dibdib at walang tunog na humikbi. Ang kanyang maliliit na balikat ay umuuga, ngunit walang luhang lumalabas. Natutunan na yata niyang umiyak ng tahimik. Sa kabilang bakod, napakagatlabi si Alonsina para pigilan ang sariling pag-iyak. Ang tanawing iyon ay kapwa nagbigay sa kanya ng matinding sakit at nag-aalab na pag-asa. Hindi pa huli ang lahat. Naaalala pa siya ng kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng trauma, ng lahat ng kasinungalingan, ang alaala ng kanyang ina ay naroon pa rin, naghihintay na muling mabuhay. Sa gitna ng tahimik na pag-iyak ni Sinag, sa hindi maipaliwanag na dahilan, dahan-dahan itong lumingon. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin sa kung saan-saan. Tumingin ito ng diretso sa direksyon ng halamanan kung saan nagtatago si Alonsina. Hindi siya nito makita, ngunit para bang nararamdaman nito ang kanyang presensya. At sa isang tinig na halos hangin lamang, isang salita ang kumawala sa mga labi ng bata. Isang bulong na puno ng pagdududa at matagal nang pinanghahawakang pag-asa. Nanay. Ang silid operasyon ng kanlungan ay isang makina ng tahimik na intensidad. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga server, ang ritmikong pagtipa sa keyboard, at ang paminsan-minsang pag-inom ng kape. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Coronel Makisig Bantugan na parang isang konduktor na nag-aabang sa tamang tiyempo ng kanyang orkestra. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa malaking monitor na nagpapakita ng iba't ibang anggulo ng Villa Esmeralda at mga linya ng code. Sa isang sulok, nakaupo si Alonsina. Nakasuot ng simpleng itim na t-shirt at cargo pants, hindi na siya ang matandang hardinera. Ngunit hindi rin siya ang major na kilala ng lahat. Siya ay isang anino na nagmamasid. Ang kanyang presensya ay isang paalala sa bigat at dahilan ng kanilang operasyon. Sarge, anong status? Tanong ni Bantugan sa kanyang pangunahing tech expert. Nakahanda na po ang pain, Coronel. Sagot ng sarhento. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang screen. Ang Ghost Corporation na Silangan Horizon Realty ay opisyal nang nakarehistro. Ang in-inject nating 20 million initial capital ay mukhang lehitimo. Ang impormasyon tungkol sa secret land deal sa Palawan ay naipasok na natin sa network ng mga kontak ni Dante Silangan. Ang bitag ay simple, ngunit elegante. Gawa-gawa sila ng isang napakagandang oportunidad. Isang piraso ng lupa na malapit sa isang itatayong international airport, ibinebenta sa napakamurang halaga ng isang kumpanyang gustong mag-liquidate agad. Isang deal na napakaganda para maging totoo, na siyang perpektong pain para sa isang taong sakim at nag-iisip na mas matalino siya sa lahat. At ang target? Kakagatin niya po yan, sir, sabi ng sarhento ng may kumpiyansa. Base sa psychological profile niya, hindi niya palalampasin ang pagkakataong doblehin ang pera niya sa isang iglap. Lalo na't galing sa nakaw ang puhunan. Tumango si Bantugan. Lumapit siya sa kinauupuan ni Alonsina. Oras na para maghintay, Sina, sabi niya sa mahinang boses. Tumingin si Alonsina sa kanya. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Hihintayin ko, sagot niya. Lumipas ang 2 araw. 2 araw ng paghihintay. 2 araw na pinapanood ni Alonsina ang bawat galaw sa monitor. Ang pagtawa ni Dante, ang paghalik ni Marikit, ang bawat kalansing ng kadena ni Sinag. Ang bawat sandali ay isang pagsubok sa kanyang pagtitimpi. At sa 3 araw, gumalaw ang target. Sir, may activity! Sigaw ng sarhento. Lahat ng mata ay napunta sa monitor. Ipinakita nito si Dante sa kanyang home office, kausap ang isang tao sa telepono. Ang kanyang muka ay puno ng kasabikan. Pagkatapos ng tawag, dali-dali niyang pinuntahan si Marikit sa sala.
Babe, this is it! Sabi ni Dante, iwinawagayway ang kanyang telepono. Naalala mo yung contact ko sa City Hall? May sinabi siya sa aking deal na under the table. Isang malaking kumpanya ang magbebenta ng lupa sa Palawan. Kung mabibili natin yun ngayon, sa loob ng 6 na buwan, 5 times ang balik. Nakita nila ang bahagyang pagkunot ng noo ni Marikit. Masyadong maganda para maging totoo, Dante. Sigurado ka ba dyan? Ako pa ba? Pagyayabang ni Dante. Ang talino ko yata ang nagpayaman sa atin. Di ba? Inakbayan niya si Marikit. Isipin mo, babe. Mga yate, biyahe sa Europe. Hindi na natin kailangang magtipid. All in tayo dito. Napangiti si Marikit. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ideya ng mas maraming pera. Kung sigurado ka, sige, i-go mo na. Sa kanlungan, walang nagsasalita. Lahat ay nakapako sa screen. Pinanood nila si Dante na bumalik sa kanyang opisina, buksan ang kanyang laptop at simulan ang proseso ng pag-transfer ng pera. Inililipat na niya ang pondo mula sa iba't ibang accounts patungo sa isang main account. Ulat ng sarhento, ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Halos lahat ng pera ni Alonsina, lahat ng nakuha niya, ilalagay niya sa bitag. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Transfer initiated, sabi ng sarhento. Naghahantay ng confirmation. Tumayo si Alonsina at lumapit sa likod ng sarhento. Ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap sa screen. Ito na yon. Ang unang hakbang para mabawi ang lahat. 30 seconds. Nakita niya ang mukha ni Dante sa screen, nakangisi, kampante. 10 seconds. Isinara ni Alonsina ang kanyang mga mata. Transfer complete. Nakuha na natin ang pera, sir. The asset is neutralized. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa ang narinig sa silid. Nagkatinginan ang mga operatiba at tahimik na nagngitian. Dahan-dahang iminulat ni Alonsina ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kaliwang mata, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa unang patak ng hustisya. Isang mahigpit na tangulang ang naging tugon ni Bantugan sa kanyang mga tauhan. Magaling. Phase 1 is complete. Ngunit sa Villa Esmeralda, sa loob ng marangyang silid, umupo si Marikit sa gilid ng kama habang si Dante ay masayang nagbubuhos ng alak sa kanilang mga kopita. Habang nakatalikod ito, isang text message ang pumasok sa burner phone ni Marikit na nakatago sa ilalim ng unan. Dahan-dahan niya itong kinuha at binasa. Mula ito sa numerong hindi niya kilala. Ang mensahe ay maikli, ngunit nakapagpatigil sa kanyang paghinga. The bait is taken, but the soldier is closer than you think. Biglang nanlamig ang mga kamay ni Marikit. Mabilis niyang binura ang mensahe. Itinaas niya ang kanyang tingin at lumingon sa bintana, sa madilim na hardin sa labas, na para bang may hinahanap. Wala siyang makita, ngunit sa unang pagkakataon, mula nang simulan niya ang lahat ng ito, nakaramdam siya ng isang kakatwang kilabot. Ang laro ay biglang nagbago. Hindi na lang siya ang nangangaso. Mayroon pang iba. Ang katahimikan sa Villa Esmeralda ay nabasag. Ang dating halakhak at tunog ng mga kopita ng alak ay napalitan ng mga sigaw at kalabog. Ang perang inakala ni Dante na magbibigay sa kanya ng walang hanggang kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ang Silangan Horizon Realty ay hindi na makontak. Ang pera ay nawala. At kasama nito, nawala na rin ang natitirang katinoan ni Dante. Mula sa kanyang pwesto, sa hardin ng kapitbahay, pinapanood ni Alonsina ang lahat sa pamamagitan ng isang maliit na scope. Nakikita niya ang anino ni Dante na pabalik-balik sa loob ng sala. Ang bawat galaw ay puno ng nagngingit-ngit na gliti. Hayop, manloloko. Sigaw ni Dante, kasabay ng malakas na tunog ng isang babasaging bagay. Pinaghirapan ko ang perang yon, akin yon.
Dante, kumalma ka. Narinig niyang sigaw ni Marikit. Hindi makakatulong yung pagsisigaw mo. Huwag mo kong sabihan kung anong gagawin ko. Ganti ni Dante. Ang kanyang galit ay naghahanap ng mapagbubuntunan at sa kasamaang palad, ang kanyang mga mata ay napadako sa kusina. Sa sulok kung saan tahimik na nakayuko si Sinag, nanginginig sa takot. Ang mahinang kalansing ng kadena habang gumagalaw ang bata ay tila gatong na lalong nagsindi sa galit ni Dante. At ikaw, sigaw niya itinuturo ang bata. Pabigat ka, malas ka sa buhay ko. Kung hindi dahil sa'yo, sa nanay mong mang-iiwan, sana hindi ganito ang buhay ko. Naglakad siya patungo kay Sinag na may masamang tingin. Sa monitor na nakakabit sa tenga ni Alonsina, narinig niya ang boses ni Bantugan. Sina, huwag kang kikilos. Hindi pa ito ang oras. Stick to the plan. Ngunit nang itaas ni Dante ang kanyang kamay, handang-handa nang saktan ang walang kalaban-laban na bata. Isang bagay sa loob ni Alonsina ang sumabog. Wala ng plano, wala ng Major Reyes. Tanging isang ina na poprotektahan ang kanyang anak. Sa isang kisap mata, tumakbo siya patungo sa gilid ng bakod kung saan malapit ang main circuit breaker ng bahay nila. Binuksan niya ito at, nang walang pag-aalinlangan, ibinaba ang lahat ng switch. Click! Ang buong Villa Esmeralda ay binalot ng kadiliman. Isang nakabibinging katahimikan na agad sinundan ng isang matinis na tili mula kay Marikit. Anong nangyari? Brownout ba? Sa ilalim ng dilim, kumilos si Alonsina na parang kidlat. Inakyat niya ang pader, tumalon sa kabilang bakod nang walang ingay at sinipa ang pinto sa kusina. Pumasok siya na parang isang anino. Dante, nasaan ka? Sigaw ni Marikit mula sa sala. Hindi sumasagot si Dante. Nakatayo lang ito sa gitna ng kusina, naguguluhan. At sa sandali ng kanyang pagkalito, sumalakay si Alonsina. Hindi niya ito sinuntok. Hindi niya ito sinaktan sa paraang mag-iiwan ng marka. Isang mabilis at eksaktong tama lang sa isang pressure point sa likod ng kanyang leeg. Walang ungol. Walang sigaw. Si Dante Silangan ay bumagsak sa sahig. Walang malay. Agad na nilapitan ni Alonsina si Sinag. Nanginginig ang buong katawan ng bata. Nakapikit ng mariin. Sinag! Bulong ni Alonsina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Anak, si nanay to. Dahan-dahang iminulat ng bata ang kanyang mga mata. Sa dilim, tanging ang hugis lang ng mukha ni Alonsina ang kanyang nakikita. Nanay, gamit ang isang bolt cutter na kinuha niya mula sa kanyang bag, pinutol ni Alonsina ang kadena. Snap! Malaya na ang kanyang anak. Mabilis niyang binuhat si Sinag. Ang gaan nito. Napakagaan. Parang yakap niya ay isang kalansay na nababalutan ng balat. Ikinuyom niya ang kanyang panga upang pigilan ang nagbabadyang paghikbi. Ngayon ay hindi oras para sa luha. Sina, anong ginagawa mo? Bumalik ka sa posisyon. Utos ni Bantugan sa kanyang earpiece, puno ng pag-aalala. Hindi sumagot si Alonsina. Binitbit niya si Sinag at mabilis na lumabas ng bahay, pabalik sa dilim ng hardin, bago pa man makababa si Marikit sa kusina. Sa kabilang kalsada, isang lumang van ang naghihintay. Pagbukas ng pinto, isang pamilyar na muka ang sumalubong sa kanila. Isang babaeng may edad na. Ang mga mata ay puno ng luha. Yaya Ginhawa, sabi ni Alonsina. Sinag, apo ko. Hikbi ng matanda, kinukuha ang bata mula sa mga bisig ni Alonsina. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Niyakap ni Yaya Ginhawa ang bata ng mahigpit at doon, sa init ng yakap ng taong nag-alaga sa kanya mula pagkabata, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, humagulgol si Sinag, isang iyak na puno ng sakit, takot, at pangungulila.
Pinanood sila ni Alonsina mula sa pintuan ng van. Gusto niyang siya ang yumakap sa kanyang anak. Ngunit alam niyang mas kailangan ni Sinag ngayon ang pamilyar na pag-aaruga ni Yaya Ginhawa. "Sina, kailangan mo nang umalis dyan," sigaw ulit ni Bantugan. Isinara ni Alonsina ang pinto ng van. "Iligtas niyo siya, Yaya. Dalhin niyo siya sa kanlungan." Tumango si Yaya Ginhawa habang hinahaplos ang likod ng umiiyak na bata. "Mag-iingat ka, Ija." Umalis ang van, mabilis na nawala sa dilim. Naiwan si Alonsina sa gilid ng kalsada. Ang adrenaline ay unti-unti nang nawawala. Napapalitan ng bigat ng kanyang ginawa. Sinira niya ang plano, pero nailigtas niya ang kanyang anak. Para sa kanya, iyon ang tanging mahalaga. Sa loob ng Villa Esmeralda, bumalik ang kuryente. Natagpuan ni Marikit si Dante na walang malay sa sahig ng kusina. Nang magkamalay ito makalipas ang ilang minuto, isang mas malaking katotohanan ang sumampal sa kanila. Wala na ang pera. At ngayon, wala na rin ang bata. Hindi na ito pagnanakaw lamang. Hindi na ito simpleng panloloko. Ngayon, alam na nilang dalawa na may isang kaaway na kumikilos mula sa anino. Isang kaaway na kayang pumasok sa kanilang teritoryo, patumbahin si Dante ng walang bakas, at kunin ang bata ng walang nakakakita. Ang takot ay nagsimula nang gumapang sa kanilang mga puso. Ang pugad ng mga ahas ay ginulo na at hindi nila alam kung sino o ano ang kalaban nila. Ang Villa Esmeralda ay hindi na isang palasyo. Isa na itong malaking hawla at si Dante Silangan ay isang daga na paikot-ikot, naghahanap ng butas na matatakasan. Ang sakit sa kanyang batok kung saan siya tinamaan ay wala lang kumpara sa rumaragasang takot sa loob ng kanyang dibdib. Nawala ang pera, nawala ang bata, at may isang multo sa dilim na alam ang bawat galaw nila. "Nasaan na? Nasaan na yung mga alahas na binili ko sa'yo?" Sigaw niya kay Marikit habang binabaligtad ang mga unan sa sofa. Ang kanilang sala, na dati simbolo ng kanilang karangyaan, ay ngayon ay parang dinaanan ng bagyo. Si Marikit, sa kabilang banda, ay nakaupo lang sa isang silya, naninigarilyo, at pinapanood siya ng may malamig na ekspresyon. Ang kanyang kalmadong kilos ay lalong nagpapainit ng ulo ni Dante. "Itinago ko na." Simpleng sagot niya. "Bakit mo itinago? Kailangan natin ng pera. Kailangan nating umalis dito," sabi ni Dante. Ang boses ay nagiging desperado. "Tatawagan ko ang mga dati kong kakilala. Tutulungan nila ako. Kailangan ko lang ng pampadulas." Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng numero. Isang kontak na matagal na niyang hindi tinatawagan. Isang tao mula sa madilim niyang nakaraan. Pagkatapos ng ilang ring may sumagot. "Pare, si Dante to. Kailangan ko ng pabor." Click. Binabaan siya ng telepono. Sinubukan niya ulit. Isa pang numero. "Hello? Pwede ba akong humingi ng tulong? Huwag mo na akong tatawagan ulit sa numerong ito." Click. Isa pa. At isa pa. Ang lahat ay pareho. Walang gustong madamay. Walang gustong tumulong. Ang mga tulay na minsan niyang sinunog para makasama si Alonsina ay ngayon ay mga abo na hindi na niya kayang tawirin pabalik. Ibinato niya ang telepono sa pader. Mga walang utang na loob. "Tapos ka na?" tanong ni Marikit. Ibinuga ang usok. "Wala na silang pakialam sa'yo, Dante. Isa ka ng talunan. At sa mundong ito, walang gustong kumampi sa talunan." Nilapitan siya ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagmamakaawa. "Anong gagawin natin, Marikit? Mayaman ka, di ba? May mga koneksyon ka. Tulungan mo ako. Tayo. Tulungan mo tayo." Dahan-dahang pinatay ni Marikit ang kanyang sigarilyo sa isang mamahaling ashtray. Tumingin siya kay Dante at sa unang pagkakataon, nakita ni Dante ang tunay na anyo sa likod ng magandang mukha. Isang babaeng mas mapanganib pa kaysa kay Alonsina. "Mayroon nga akong paraan,"
para makaalis tayo sa bansang ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May mga tao akong kilala na kayang magbigay sa atin ng mga bagong pangalan, mga bagong pasaporte. Pero meron itong kapalit. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay kay Dante. Kahit ano, ibibigay ko. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Marikit. Talaga? Kahit wala ka nang maibibigay? Tumayo siya at lumapit dito. Hinaplos ang pisngi nito na parang isang alagang ahas. Pero meron ka pang natitira. Ang bahay na ito, ang kotse, ang mga alahas na itinago ko, ang lahat ng natitirang ari-arian na nakapangalan sa'yo. Ililipat mo ang lahat ng yan sa pangalan ko. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Ano? Mababaliw ka na ba? Paano naman ako? Ikaw? Sabi ni Marikit. Ang kanyang mga daliri ay mariing humawak sa panga ni Dante. Ang kapalit niyan ay ang buhay mo, ang kalayaan mo. Pwede kitang iwan dito para harapin mag-isa kung sino man ang humahabol sa atin. O pwede kang sumama sa akin, pero sa ilalim ng mga patakaran ko. Ngayon lang napagtanto ni Dante, siya ay na-trap. Ang babaeng inakala niyang kakampi niya ay isa palang mas malaking kaaway. Pinaglaruan lang siya nito mula sa simula. Sino ka ba talaga? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Ngumiti lang si Marikit. Sabihin na lang natin na meron din akong utang na dapat singilin kay Alonsina Reyes. At ikaw, Dante, ikaw ang ginamit kong pambayad. Walang nagawa si Dante. Wala na siyang pagpipilian, wala na siyang kapangyarihan. Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang mga pader na saksi sa kanyang kasakiman at kalupitan. Lahat ng ito ay mawawala. Ang lahat ay guguho. Tumingin siyang muli kay Marikit, talunan at wasak. Sige, bulong niya. Gawin mo na. Sa kanlungan, isang technician ang lumingon kay Coronel Bantugan. Coronel, may bagong impormasyon, sabi nito. Kakabook lang ni Marikit Luna ng 2 one-way ticket papuntang Hong Kong sa ilalim ng mga pekeng pangalan. Ang flight ay aalis sa loob ng 24 na oras. Ang gabi ay bumagsak sa probinsya ng Amihanan na may dalang kakaibang lamig. Sa loob ng Villa Esmeralda, ang katahimikan ay mabigat. Halos nakakabingi. Tapos na ang sigawan. Tapos na ang pagwawala. Ang natira na lang ay ang 2 taong naghihintay sa kanilang pagtakas o sa kanilang katapusan. Si Dante ay nakaupo sa isang silya. Tulala, isang baso ng alak ang nanginginig sa kanyang kamay. Si Marikit naman ay abala sa pag-iimpake ng mga alahas at pera sa isang maleta. Hindi nila alam, may isa pang anino na gumagalaw sa kanilang paligid. Isang anino na hindi na nagtatago. Si Alonsina ay dumaan sa harap ng gate na parang naglalakad lang sa parke. Ang mga security camera ay matagal nang pinatay ng kanyang team. Ang gate ay binuksan niya gamit ang isang master key. Pumasok siya sa loob ng bakuran. Ang bawat hakbang ay tiyak at walang ingay sa basang damuhan. Nakarating siya sa harap ng pinto. Hindi na niya kailangan ng susi. Sa isang malakas ngunit kontroladong sipa, bumukas ang pinto. Blag! Napatalon sa gulat si Dante. Natapon ng alak sa kanyang damit. Si Marikit ay natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakatingin sa figurang nakatayo sa may pintuan. Dahan-dahang humakbang papasok si Alonsina. Wala na ang kasuotan ng hardinera. Wala na ang anino sa dilim. Nakasuot siya ng isang itim na tactical suit. Ang kanyang buhok ay nakatali ng mahigpit. Ang kanyang muka ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang matinding liwanag na kayang tumunaw ng bakal. Magandang gabi, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at matatag, umaalingaungaw sa tahimik na sala. Alonsina? Nauutal na sabi ni Dante, na paatras na parang nakakita ng multo. Paanong buhay ka? Nagtataka ka ba, Dante?
Tanong ni Alonsina, dahan-dahang naglalakad palapit. Akala mo ba ganun kadali akong mamatay? Akala mo ba, habang nagpapakasasa kayo, sa perang dinungisan ng dugo at pawis ko, ay hindi ako babalik? Bawat salitang binitiwan niya ay isang dagok. Bawat hakbang niya palapit ay nagpapaliit sa mundo ng dalawa. Hindi, hindi ito totoo. Isa kang deserter. Patay ka na. Sigaw ni Dante, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ang kasinungalingan ay may hangganan, Dante. Sabi ni Alonsina, huminto siya ilang metro mula sa kanila. At ngayong gabi, sisingilin ko ang lahat ng utang nyo. Ang 5 taon ng pangungulila ng anak ko. Ang bawat araw na ginutom nyo siya. Ang bawat gabing natulog siya sa sahig na may kadena sa paa. Lahat yun. Babayaran nyo. Tumingin siya kay Marikit na ngayon ay nakabawi na sa pagkabigla at tinititigan siya ng may pagkamuhi. At ikaw, sabi ni Alonsina, Marikit Luna, o dapat ko bang sabihing Marikit de Guzman, anak ni Arturo de Guzman, ang drug lord na ako mismo ang nagpakulong 10 taon na ang nakalipas. Isang saglit na pagkagulat ang gumuhit sa mukha ni Marikit. Hindi niya inaasahan ito. Paano mo nalaman? Akala mo ba hindi ko ginagawa ang homework ko? Sagot ni Alonsina. Ginamit mo ang isang hangal na lalaki para makapaghiganti. Ginamit mo ang isang batang walang kalaban-laban para saktan ako. Napakatalino mong plano, pero nagkamali ka ng kinalabang sundalo. Ang pagkamuhi sa mga mata ni Marikit ay napalitan ng purong galit. Pinatay mo ang ama ko. Sinira mo ang pamilya namin. Ang ama mo ay isang kriminal na nanira ng libu-libong pamilya. Mariing sagot ni Alonsina. Ginawa ko lang ang trabaho ko, ang ipagtanggol ang mga inosenteng tao, mga taong tulad ng sarili kong anak na sinaktan mo. Ang tensyon sa silid ay halos pwede nang hiwain. Ito na ang huling paghaharap. Ang sundalo, ang taksil, at ang manggagamit. Sa gitna ng katahimikan, isang mabilis na galaw. Sa halip na sumuko, si Marikit ay gumawa ng isang desperadong hakbang. Mula sa likod ng kanyang baywang, bumunot siya ng isang maliit na baril na itinago niya roon. Itinutok niya ito ng diretso kay Alonsina. Akala mo tapos na, sabi ni Marikit. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ngayon pa lang tayo magsisimula, Major. Ang dulo ng baril na nakatutok sa kanya ay nanginginig. Nakita ni Alonsina ang takot at desperasyon sa mga mata ni Marikit. Hindi ito ang kilos ng isang profesional. Ito ang kilos ng isang hayop na nasukol sa kanto, handang mangagat bago mamatay. Sinawag ang tanging nasabi ni Coronel Bantugan sa kanyang earpiece, ngunit huli na ang lahat. Bang! Isang nakabibinging putok ang umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Ngunit bago pa man kalabitin ni Marikit ang gatilyo, kumilos na si Alonsina. Ang kanyang katawan ay gumalaw dahil sa instinct at libu-libong oras ng pagsasanay. Hindi niya iniwasan ang bala. Inilayo niya ang target. Sa isang mabilis na galaw, umikot siya at sinunggaban ang braso ni Marikit. Ang putok ay tumama sa isang mamahaling florera sa likuran niya na naging dahilan upang ito'y magkapira-piraso. Ipinilipit ni Alonsina ang braso ni Marikit. Narinig niya ang pag-ungol nito sa sakit. Sinubukan ni Marikit na lumaban, ngunit para lang siyang isang manika sa kamay ng isang bihasang puppeteer. Isang siko sa tagiliran, isang sapo sa panga. At bumitaw si Marikit sa baril. Ang sandata ay kumalansing sa marmol na sahig. Sa loob ng command van, napapikit si Bantugan nang marinig ang putok. Go, go, go! Sigaw niya sa radyo. Breach! Breach now! Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang pagkakamali lang sa loob, isang maling kalkulasyon, at ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay mawawalang saysay. Sa monitor, nakita niya ang kanyang mga tauhan na gumagalaw na parang iisang makina. Sabay-sabay nilang sinira ang mga salaming bintana sa iba't ibang bahagi ng bahay.
Walang gagalaw. Pulis! Ang sigaw ay sabay-sabay, malakas, at may awtoridad. Pumasok ang mga ilaw mula sa kanilang mga flashlight, ginawang araw ang madilim na gabi sa loob ng Villa Esmeralda. Nang bumagsak si Marikit, inakala ni Alonsina na tapos na ang lahat. Ngunit nakalimutan niya ang ahas na nagtatago sa sulok. Nang makita ni Dante na talunan na si Marikit, isang primal na takot ang bumalot sa kanya. Sa halip na sumuko, gumawa siya ng pinakaduwag na bagay na maiisip niya. Mula sa nabasag na florera, dumampot siya ng isang matulis na piraso ng bubog at sumugod. Hindi kay Marikit, kundi kay Alonsina. Sinunggaban niya ang kanyang asawa mula sa likuran. Idiniin ang matulis na bubog sa leeg nito. "Huwag kayong lalapit!" sigaw ni Dante. Ang boses ay basag at nanginginig. "Lalabas kami dito ng tahimik, kung hindi papatayin ko siya." Biglang bumukas ang lahat ng ilaw. Ang mga Special Forces team ay nakapalibot na sa kanila. Ang mga pulang laser sight ng kanilang mga baril ay nakatutok lahat sa noo ni Dante. Ngunit hindi natinag si Dante. Mas lalo niyang idiniin ang bubog sa leeg ni Alonsina. "Sige, subukan niyo. Sabay kaming mamamatay." Ngunit hindi takot ang nakita ni Dante sa mga mata ni Alonsina, kundi awa. "Dante?" sabi ni Alonsina. Ang boses ay kalmado sa kabila ng bubog sa kanyang leeg. "Tapos na ang laro. Tumingin ka sa paligid mo. Wala ka nang matatatakbuhan. Manahimik ka." Sa sandali ng kanyang pagkasigaw, bahagyang lumuwag ang kanyang pagkakahawak. Iyon lang ang kailangan ni Alonsina. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para bumagsak paurong. Isinama si Dante. Ang pagbagsak nila ay nagpaalis sa balanse nito. Mabilis siyang umikot, hinawakan ang kamay nitong may hawak na bubog at ipinihit ito. Isang malutong na tunog ng butong na bali ang narinig. Sinundan ng isang agaw buhay na sigaw mula kay Dante. Bumitaw ito sa bubog at gumulong sa sahig. Hawak ang bali niyang braso. Mabilis na nilapitan ng mga sundalo si Dante at si Marikit. Ang matamis na tunog ng pag-click ng mga posas ang huling musika sa gabing iyon. Dinapa sila sa sahig, ang kanilang mga mukha, ang mukha ng pagkagapi, ng galit, ng kawalan ng pag-asa, ay nakasubsob sa malamig na marmol na sahig na minsan ay simbolo ng kanilang tagumpay. Lumapit si Coronel Bantugan kay Alonsina. "Okay ka lang, Sina?" Tumangulang si Alonsina habang pinapanood ang 2 taong sumira sa kanyang buhay na kinaladkad palabas. Ang hustisya, sa wakas, ay nagsisimula ng gumulong. Ngunit habang dinaraanan siya ni Dante, na umiiyak na parang bata, bigla itong tumigil. Tumingin ito sa kanya ng may kakaibang nangisi sa mga labi, isang huling pagtatangka na magtanim ng lason. "Hindi mo alam ang lahat," sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay lumilipat mula kay Alonsina patungo kay Bantugan. "Akala mo siya ang kakampi mo? Tanungin mo si Bantugan. Tanungin mo siya kung ano talaga ang nangyari sa misyon mo." Isang butil ng duda. Isang huling desperadong paninira. Dinala na siya papalabas, ngunit ang kanyang mga salita ay naiwan sa hangin, nakabitin na parang isang tabak sa pagitan ni Alonsina at ng lalaking tumulong sa kanya na mabawi ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang marangyang Villa Esmeralda ay isa na lamang masamang alaala. Ang mga pangalang Dante Silangan at Marikit de Guzman ay nabura na sa lipunan. Nakakulong habang buhay sa likod ng rehas na bakal dahil sa mga kasong treason, child abuse, at syndicated estafa. Ang kanilang mga kasinungalingan ay gumuho at ang katarungan, kahit mabagal, ay naibigay. Ngunit ang tunay na tagumpay para kay Alonsina ay wala sa loob ng korte. Ito ay nasa isang maliit na bahay na nakatayo sa tabi ng dagat. Isang bahay na amoy alat ng hangin at laging dinig ang banayad na paghampas ng mga alon. Dito, wala nang anino. Dito, mayroon na lamang liwanag. Isang hapon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahelang langit,
Magkahawak kamay na naglalakad sa dalampasigan si Alonsina at si Sinag. Malayo na si Sinag sa batang payat at takot na natagpuan niya. Medyo may laman na ang kanyang mga pisngi at ang kanyang buhok ay nagsisimula ng humaba. Hindi pa rin siya gaanong nagsasalita. May mga gabi pa ring binabangungot siya. Ngunit unti-unti, bumabalik ang bata sa loob ng katawang minsan ay naging bilangguan ng takot. Huminto si Sinag at may dinampot na kabibe. Inilagay niya ito sa palad ni Alonsina, kasama ng iba pang mga kabibeng na pulot na nila. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nangusap. Isang maliit na regalo. "Ang ganda naman nito, anak," sabi ni Alonsina. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noong isang linggo, dinalaw sila ni Coronel Bantugan. Nagdala ito ng mga prutas at isang bagong set ng mga gamit sa pagguhit para kay Sinag. Nag-usap sila sa maliit na beranda habang si Sinag ay abala sa pagguhit sa buhangin. Ang mga huling salita ni Dante. Simula ni Alonsina, hindi bilang isang tanong, kundi bilang isang pagtatapos sa isang kabanatang matagal nang sarado. "Alam mo na ang sagot dyan, Sina," sagot ni Bantugan, nakatingin sa dagat. Isang desperadong paninira mula sa isang duwag. "Walang nagbago sa misyon mo. Ginawa mo ang lahat ng tama. Ang tanging pagkakamali ay naganap dito, sa bahay habang wala ka." Tumango si Alonsina. Alam niya, hindi siya kailanman nagduda. "Salamat, Makisig, sa lahat." "Walang anuman," sagot nito. Isang komportableng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ano na ang plano mo ngayon?" Tumingin si Alonsina kay Sinag na masayang gumuguhit ng isang malaking araw sa buhanginan. Ito ang plano ko. Ang bigyan siya ng bagong umaga, araw-araw. Ngumiti si Bantugan. "Kung kailangan mo ng kahit ano, isang tawag mo lang." Ngayon, habang pinapanood niya si Sinag na tumakbo palapit sa tubig, hinahayaang dilaan ng mga mumunting alon ang kanyang mga paa. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa loob ng 6 na buwan ang nangyari. Isang ngiti. Hindi pilit, hindi malungkot. Isang tunay at purong nangiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang anak habang pinapanood nito ang paglubog ng araw. Parang isang malaking bato ang natanggal sa dibdib ni Alonsina. Naluha siya, ngunit ito ay mga luha ng kaligayahan. Ito ang hustisyang pinaglaban niya. Ang ngiting iyon, ang kapayapaang iyon. Nang gabing iyon, matapos niyang basahan ng kwento si Sinag, hinalikan niya ito sa noo. "Matulog ka na, anak." Habang nakapikit na ang mga mata nito, narinig niya ang isang bulong. Isang bulong na mas malakas pa sa anumang pagsabog, mas mahalaga pa sa anumang medalya. "Mahal kita, nanay." Niyakap ni Alonsina ang kanyang anak, isinubsob ang kanyang mukha sa buhok nito, at tahimik na umiyak. Tapos na ang digmaan, nanalo na sila. Maya-maya, lumabas siya sa beranda. Tumingala siya sa langit na puno ng bituin, hininga ang sariwang hangin ng dagat, at dinama ang kapayapaan sa kanyang paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, naramdaman niyang buo siya, naramdaman niyang malaya siya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiti na para sa bagong umaga. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Isang kwentong nagpatunay na ang pinakamatinding kadiliman ay kayang talunin ng pinakasimpleng liwanag, ang liwanag ng pagmamahal ng isang ina. Ang aral ng kwento natin ngayon ay malinaw. Ang tunay na hustisya ay hindi palaging matatagpuan sa loob ng korte o sa dulo ng isang baril. Minsan, ito ay matatagpuan sa isang tahimik na paghilom, sa pagbuo muli ng mga nasirang pangarap, at sa isang simpleng ngiti mula sa taong akala natin ay habambuhay ng luluha. Ang kapatawaran, lalo na para sa ating sarili, ang unang hakbang tungo sa isang tunay na bagong umaga.
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at sa pagsama sa amin sa mapait. Ngunit makabuluhang paglalakbay na ito, ni na Alonsina at Sinag. Lubos po naming ikinatutuwa ang bawat minutong inilalaan ninyo upang pakinggan ang aming mga likha. Ano po ang masasabi ninyo sa ating kwento? Naramdaman niyo rin po ba ang pighati at tagumpay ni Alonsina? Mangyari po lamang na i-comment sa ibaba ang inyong mga saloobin. At kung meron kayong mungkahi para sa susunod nating kwento, maaring ito ay tungkol sa pag-ibig na pinaghiwalay ng tadhana o isang pamilyang muling binubuo ang kanilang mga nasirang pangako. Huwag po kayong mag-atubiling ipaalam sa amin. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, mula po dito sa inyong lingkod, maraming salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.